Mapagpalang araw guys, so another na naman tayo na client na Toyota Fortuner. So ang problema nito is low power daw, hirap sa arangkada, and then tawag niyan, nagkakaroon siya ng throttle delay. So imbis na overtake ka, mahirapan ka overtake kasi bibilang pa ng 1 to 3 seconds or 1 to 2 seconds bago mag-response ang makina into 60% pedal acceleration na apak. Okay, so ang gagawin natin ngayon gagamitin natin yung Hado atomic oil, which is yung yun ang ilalagay nating engine oil mismo sa loob ng makina. So tingnan natin kung ano yung maiaambag ni Hado sa ganitong problema na gumagamitan tayo ng Hado oil, or minsan naman naglalagay ako ng Hado engine treatment. So depende na po yun kung ano po yung ipapalagay ng mayari. Pero sa ngayon ng case na ito, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng Hado atomic oil. So tingnan natin kung ano yung magiging itutulong ni Hado oil sa RPM niya, kung ano ba yung mangyayari, kung lalakas ba siya or ano mangyayari. Okay, so ito yung pasilip guys kung ano yung dapat natin gawin pag mga ganitong instances. Kung meron kayong budget, mas maganda ilagyan nyo na ng Hado engine oil para sulit yung ano nyo, tatawag na sulit yung bilhin nyo ng oil, at itong oil na to talagang mag-long last talaga to into 50,000 km per hour ang kaya niya itakbo bago ka mag-change oil. Bakit? Kasi meron siyang tatawag na revitalizant factor. Okay? Almost mga 5 to 10 to 12%, yun po yung kaya niyang ibigay sa engine mo. So kaya niyang tanggalin yung friction, and then yung molecular structure ng atomic metal structure ng bakal mo, yung atomic metal structure guys. So ang gagawin niya, tatapalan niya yon at ikukurom niya yon into perfect setting na para siyang salamin. Yun po yung ano. Okay, so pakiramdaman natin yung RPM guys, kung ano yung kayang ibigay ni Hado, ano yung pwede niya baguhin. Ito yung before, pakiramdam nyo mabuti yung before guys. Yan o, tingnan nyo yung RPM, very delay. Yung galit niya, hungaw, singaw siya masyado, nasa 3,000 plus. So sa problema, low power kasi nga loss compression. So yung engine, madumi yung metal surface ng makina. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng Hado atomic oil, which is itong nasa video na to guys. Yan, so ilalagay natin yan, pagkatapos okay na. Okay, so tingnan muna natin yung ilalagay natin na oil para makita natin kung ano yung meron doon. Tara. Okay, so ito yung ilalagay natin, 20W50 sa pag-change oil ng engine. Okay, so tingnan natin kung ano yung maitutulong ni Hado, kung bakit kaya niyang i-recover yung RPM. Okay, so check muna natin kung ano yung meron kay Hado. Si Hado po ay meron tatawag na meron siyang revitalizant factor, o yung kaya niyang i-revitalize yung engine. Bakit? Kasi nga, halimbawa guys, ito yung engine mo, liner mo, o yung bakal sa bakal nga may surface. Ito naman yung tinatawag na dito dumadaan yung oil, yun yung clearance natin. So kita nyo naman may sugat yan, molecular structure ang tawag dito sa na yan, yung piling ng kanyang atom. So mangyayari niyan, papasok siya doon sa eksena, tatapalan niya yung mga butas. Okay, so pag tinapalan niya yung mga tatanggalin niya yung mga friction, tatapalan niya yung mga pores. Pagkatapos magtapol na, ito na mangyayari guys, magkukurma siya. Nakita mo yung clearance ng oil nung una, ganyan, zigzag. Ngayon ito na siya. So maganda na yung pressure ng oil sapagkat meron na siyang pantay na. So maganda na yung takbo ng oil pressure, mabilis. And then mataas, sorry pala. So ito naman guys, sample. So sa akin makakita ng isang product nga naka-indicate kung ano yung revitalizant factor na sinasabi nila. So ano meron dito sa oil, bakit ano ang meron na characteristic ang Hado atomic oil. So unang-una makikita nyo, ito yung hindi pa nalalagyan ng Hado oil o hindi pa na-undergo ng treatment. So ang mangyari niyan, yung kikita nyo yung almost ang damage niya is 1.2 mm, and then yung wear zone is 1.3. Ibig sabihin yung punit. Okay, yung clearance, ito nga, yan ayan. So ang gagawin ni Hado, pag nilagay mo na yung Hado oil, habang the more mong ginagamit si Hado, the more siyang nag-activate mismo doon sa loob ng makina mo. After ng chroming yan guys, ito na mangyayari. Yung dati mong may mga gas-gas, may mga punit, ang gagawin niya is scratches, tatapalan yan, i-revitalize niya yung yung bakal na nagasgas doon, yung mga natanggal na mga powderized metal structure na natanggal. So i-ano niya yun, i-recover niya yun. Sa ano ba mamaraan? Sa magandang diffusion. Kung mayroong init, may friction tulad nito, ang gagawin niya, doon siya papasok si Hado. Okay, through diffusion. Okay, kasi bumimelt yung bakal So saka siya papasok. Pag pumasok na siya dito,
Pag na-chrome niya na yan, mangyari ganito na siya. Ayan. So ito yung old, scratch siya. Ngayon ito na siya, makintab na siya. Okay, so napakaganda. So ang gawin natin, try natin to para makalaman natin kung ano ang mangyayari after ng change oil natin ng hado. Okay, o sige, let's go. Okay, so maglalagay tayo ng crudo guys. Itong 4 liters ibubuhos natin to para pinaka washing fluid natin, para bago tayo mag-change oil ay malinis na yung mga konting mga tira-tira na mga oil sludge, tatanggalin natin dun. Okay, so sige, buhos ko muna. Okay, so maglalagay tayo ng guys, crudo para matanggal natin yung tinatawag na oil sludge bago tayo mag-change oil ng hado engine treatment, ng hado atomic. Lovely. Okay. So, okay guys, takpan na natin. Okay, so nakabit na natin yung takip. Double check natin. Okay na. So, ang gawin natin, papaanda rin natin yung makina. Actually, makita kung paano mag engine wash sa engine sa loob. Okay, gamit yung fuel or yung crudo. So, papaanda rin natin guys. Okay, so teko ako na. Okay, start the engine. So mayroon na yung fuel. So ang gagawin natin is papaandar lang natin ng mga ilang mga 1 minute. So pag napaandar mo na yan, i-RPM mo lang para pumasok yung mga ano ba? Pumasok yung tawag niyan, yung fuel doon mismo sa mga oil passage o yung water cooling oil jacket. Okay, doon sa mga passage niya ng oil mechanism niya sa daanan. So matanggal yung mga oil sludge o gas doon. Tapos RPM ng konti, patay. Okay, so start ulit. Yan. So ganyan lang yung pag-sistema guys. Yan. Tapos patay. Yan. So gawin nyo na naman 3 times yung gagawin yon. Pagkatapos pagka last part, andar mo ulit. Yun lang yung basic pointers para matuto kayo. Okay, so sa mga baguhan at sa mga baguhan pala, so step by step lang kung paano ko ginawa, pwede nyo gayahin lang yun. Sa mga datihan naman, so manood na lang kayo dyan kasi magagaling talaga kayo. Okay, so ganoon na siya kasimple. So last part na to. Yan. So okay na. So okay na siya. Idle mo lang ng mga ilang minutes. After that, pwede na patayin. Mahalaga ma-engine wash na sa loob. Okay na? Sige. Patay na natin. Okay, so magtatanggal na tayo ng mechanism guys. So kanyang old oil, baklasin na natin. So hayaan mo natin ng tumulo yung lahat ng oil na nasa top, especially sa mga engine wall. Okay, so sige, tapos magtanggal na tayo ng buong mechanism, yung kanyang drain plug. Sige. Okay, so magtanggal kayo ng oil filter guys. Kailangan meron kayong special tools na ganito. Ayan, para hindi kayo mahirapan. Okay. Malambot na yan. Okay. So, di ba kita hindi ganun malapot kasi nga dahil dun sa crudo na nilagay natin, hinalo natin. Kaya tingnan mo yung daan niya. Diba? Malinis. So, pupunasan natin yung lagi tapos lalagyan natin ng bagong oil filter. So, ang oil filter na Fortuner 3.0 is C-111. Okay? Sige. Okay, so ito na yung bago guys. Same sila, big brand. Ayan, C11.
So ang tip ko sa inyo, bago kayo maglagay ng oil, especially sa mga baguhan, sa mga nagdi-DIY, kailangan lagyan nyo muna ito ng oil, yung lips nya, bago nyo isalpak doon. Okay, para talagang iwas yung kanyang natawag na oil leak. Okay, sige, so tanggalin ko muna ito guys, lagyan ko ng mga oil, tapos salpak natin doon. Okay, so kabit na natin guys. Kabit muna natin to bago tayo magtatanggal dun sa ilalim, para dire-diretso tayo. Pero kita nyo naman yan. So yung iba nito hindi naman to inaano kasi pressurized naman to kahit makamay mo pwede na yan, pero mas magandang higpitan mo nun talaga para sureball, kasi hindi mag-oil leak. Kasi kung mag-oil leak, sakit sa ulo. Okay, so same pa rin, meron pa rin tools na ginagamit. So nakakabili ito sa Shopee, pwede ka bumili nito. Okay, so malaga makuha nyo lang yung basic pointers sa simpleng paraan. Sige, higpitan ko muna tapos balik tayo mamaya guys pag na-okay na. So ganyan yung setup nya. Ayan o. So higpit ka na lang. Okay, sige, higpitan ko muna tapos balik ako. Ayan o. Pag higpit ito kailangan yun, kita nyo. So ganyan ang paghigpit. So okay na tayo. So sa ilalim na tayo. Okay, so tanggalin na natin yung mechanism. Yan, either 14 o 15 to. Tapos drain na diretso. Sige, balik ako pag na-drain ko na yung buong oil. Okay, so tanggalan natin yung ayan, tanggalan natin guys. Punasan lang natin to yung drain plug. So malinis na siya. Ayan, wala na lang so pwede ito ibalik. Ayan, nilagyan ko ng tape doon para hindi siya mag-leak. Meron siyang bagong washer din. Tulong-tulong talaga siya, diba? Okay, sige. Gawin natin guys, maglalagay na tayo ng hot oil na 8 litro. So ang ilalagay natin is Hado Atomic Mineral Motor Oil o Hado Atomic Oil guys. So 20W50. So ito ilalagay natin para medyo siya, mineral oil lang siya pero hado siya. Mayroon siyang revitalizant factor na ayan. Okay, sige, lagyan natin guys. Maramdaman natin yung sistema. Let's go. Natin guys. Okay, check natin yung oil level. So hanggang dito. So kulang pa konti. Iubusan natin yung yung integral ng litro. Sabi ko guys, picture ko yan. So ganun na siya kadali. Okay.
Tapos dito gawin natin na start natin yung makina para makita natin kung ano mangyayari. Okay? Sige. Hindi natin ikakat yung video guys para maramdaman nyo talaga kung ano yung sistema ng makina. Okay. So check muna natin doon. Oil filter okay na. Yung ilalim okay na. So start na natin yung makina guys. Yan. So ang gagawin natin, off tayo ng aircon. Yan. So idling lang siya. So ang gagawin natin, papakiramdaman muna natin yung makina. Hayaan muna natin kumalat yung hado doon sa loob ng mechanism ng engine. After that, mararamdaman natin kung ano yung mangyayari. Okay? So ayan na guys. Maramdaman nyo lang kung ano mangyayari. Ang gagawin niya do, habang nag-aantay tayo guys ng idling sting, gagawin natin, so paliwanag ko sa inyo kung ano yung mangyayari. So bakit siya makaka-recover? Sapagkat once na kumalat na yung hado engine treatment doon sa loob ng makina, ang mangyayari yung lahat ng friction doon sa metal to metal contact, especially bearing sa bearing, bakal sa bakal, tatanggalin ni hado yun. At then ang mangyayari niyan, yung lahat ng gas-gas doon, ikukrom niya, tatapalan niya yun into coating formation ng carbon 60. Okay, so ang gagawin ni hado, tatapalan niya lahat ng mga gas-gas, especially yung mga ganyan na gas-gas guys, oh. Yan, oh, hindi smooth. So tatapalan ni hado yun, babalik yun sa higit pa dun sa original. Bakit? Yung original kasi na metal surface ng liner o ng mga bearing sa loob ng makina, may mga tinatawag yan, may mga metal pores yan, mga butas. Ngayon, yung nilagay natin na hado engine treatment, tsaka yung hado oil, nilagay natin, at tsaka yung sa fuel tank, ang gagawin nun is ikukrom niya lahat ng madadaanan nila na metal surface. So lahat ng butas doon, lahat ng mechanism doon, tatapalan nila lahat yun. So mangyayari, magkakaroon na siya ng perfect setting, which is yung hado mismo yung gumagawa, hindi na yung mekaniko o yung machine shop. So ibig sabihin, hindi ka na nagpa-machine shop, hindi ka na nagpa-mekaniko, yung treatment lang yung nilagay natin, yun ang magtatrabaho doon mismo sa loob ng mechanism. Okay? So sige. So almost 2 minutes ako nag-idle lang ngayon. I-RPM na natin, dandahan. Papakiramdaman na natin guys kung ano mangyayari sa kanya. So i-idle ko lang ng mga ilang minutes. Ayan. Pero tingnan nyo na yung bigat guys, andar ng engine. Tingnan nyo naman yung nagbi-blink ano yan guys, safety belt yan. So walang problema yan. Nagbi-blink siya kasi nakaupo ko dito, wala akong safety belt. Tingnan nyo mabuti yung RPM guys, bigat na siya, oh. Maramdaman nyo yung galit ng makina, oh. Kanina, before, diba hindi mo maramdaman yan, oh. Tingnan mo, bagsak siya agad. Ibig sabihin, hindi ko pa inaapakan ng todo, naka-accelerate ako ng almost 10% lang yung apak ng pedal, pero yung response ng makina mabigat na masyado. Ibig sabihin, malakas yung power. Okay, so nakikita nyo yan guys, pag once na malakas yung power, ibig sabihin malakas yung compression. So walang singaw doon sa loob ng combustion chamber, malakas yung sabog. Okay, kasi nga kung 1:1 yan eh, kung 100% compression, walang singaw, ang sabog niya 100%. Pero kung ang compression niya is 70%, ang sabog niya syempre 70% din. Bakit? Sana pupunta yung 30%. Sumisingaw na yon, lumalabas na yon sa exit point ng barbula, either liner, cylinder wall, o piston ring, o piston. So doon nagkakaroon ng compression, kaya nagkakaroon siya ng low power, walang hatak, total delay. Pero ngayon guys, pakiramdaman natin, i-RPM ko na yung makina. Tingnan nyo yung paa ko, pakinggan nyo mabuti yung galit ng engine, kita mo yan, full tip, kahit yung yung kanyang 4x4, ang lakas ng palo, di ba? So tingnan mo naman yung yung RPM. Naka-recover siya ng ng 1,000, kaya niya nang ibalik yung galit sa 3,000. Di ba kanina yung galit niya nasa 3,500, bago mo maramdaman yung galit talaga na as in na galit. Pero ngayon nasa 1,000 pa lang tayo, yung galit niya kumusta naman? Kita mo? So yun lang, hindi pa ako tumatagal ng 10 minutes, hindi pa ako tumatagal, almost sa paglagay natin ng kumusta naman yung RPM guys. Kita mo yan? So hindi ko na kailangan ipatakbo pa ng 3,000.
kawawa na yung makina, ibig sabihin kailangan niya ng itakbo. Bakit? Sobrang lakas na ng sobrang galit na yung makina, setting na siya masyado. Yun po yung kahalagahan ng Hado engine treatment sa engine. Kaya maraming nagtatanong, tatagal ba yan? Yes, tatagal po yung Hado engine treatment. Once na mag-chrome yun sa makina guys, ang mangyari yan, 10 years yan bago yan matanggal. Ibig sabihin yung chroming niya, yung filled up din doon sa mismo sa may surface ng bakal o ng surface ng metal surface. Hanggang pag nag-chrome yan, parang na yung salamin. So ibig sabihin, gagasgasin niya uli into 120,000 kilometer ang takbo para unti-unti niyang gagasgasin yung chroming na nadikit doon sa metal surface ng bakal. Yun po yung kahalagahan ng Hado engine treatment. Yan po yung lagi kong binablog. Pinaulit-ulit ko na po talaga yan. Kasi yun po talaga yung natin, yung purpose is to how to make sufficient remedy na less ang cost, especially yung pag-overhaul. Kasi ako, mekaniko po talaga ako. Iniiwasan natin yung overhaul na mabigat na gastusan, especially sa mga ganun mga senaryo. Pag once na mag-change oil ka, ganun pa rin, nag-EGR ka na, nag-cleaning ka na, nagtanggal ka na ng turbo, nag-cleaning ka na, at the same process, dahil mo nang ginawa, pati injector, binalansin mo na lahat-lahat, tapos lahat na nagpalit ka na, tapos same pa rin, walang hatak, total delay. So walang ibang sisisihin dyan is yung loob ng combustion chamber. Yan po ang hindi kayang gawa ng paraan kahit sino pang mekaniko ang titira dyan, kahit sino magagaling na mekaniko. Pag was combustion chamber, automatic na po yan, open po ng head yan at magagaroon na ng tinatawag na valve resetting. So tatanggalin yung valve tip mo tsaka yung valve set, isi-setting yan mano-mano. Okay? So wala nang ibang aantayin na mag-low power hanggang masira talaga yung engine mo, saka na siya ibubuksan. So ngayon meron tayong pinapromote na Hado engine treatment na 5,500 po ang halaga nito, isang set na po yan, and then ang shipping fee niya is 250 yung additional. So bali 5,750 po ang halaga ng produkto natin. We cater order, we ship into nationwide, kahit saan po kayo lupalot ng Pilipinas. Through LBC lang po pinapadala. Nandiyan po yung description sa baba kung paano natin inquire lang po kayo, ano po natin yan, sasagutin natin lahat ng mga comment, negative man yan, basher man yan, positive, negative, basta mag-comment lang po kayo, mag-i-inquire po kayo, lahat ng mga commentators, welcome po kayo sa akin. Okay? So ngayon, tingnan natin guys yung result. Almost 10 minutes na ako mula naglagay ako ng Hado engine treatment, pero tingnan mo yung RPM guys, sobrang galit na ng makina. Okay? So ayan o. Yan, kita nyo guys yung mechanism. Okay, sobrang galit na yung galit niya nasa 1,800. Okay, so ito na yung after. How much more kung na-test drive mo pa to? Kung dito pa lang yung buong unit mo lumilindol na, so ano ibig sabihin? Malakas na yung pwersa ng engine. So anong ginawa natin? Nag-change oil lang tayo, naglagay natin ng treatment, wala na tayo ibang binuksan sa engine, wala na tayong nilinis na intake. Bakit? Yung intake, tama po yun, yung EGR number 1 po talaga yan. Pero kung wala namang sensor na nagdi-detect na ang EGR may problema, pero tawag niyan, ginawa mo naman ng tatawag na diagnose sa stethoscope, pinakinggan mo mabuti yung makina, so ibig sabihin okay yung engine, walang problema. So anong problema? Is yung loob talaga. Kaya magugulat ka sa lahat ng video ko, lahat ng video na engine treatment, wala po tayong binabago dyan na nilalagay, same at the same lang din po yan hanggang ngayon. Almost 3 years na ako sa Hado at sa YouTube channel ko at aking FB page, same lang po talaga yung nilalagay natin na treatment, wala pong iba. Hado lang po talaga na product, wala na pong iba. Okay po, so ayan, inuulit ko, ayan na po yung mechanism. So sobrang galit na po yan at yung makina mismo nag-wild na. Tsaka pag pinitik mo, pakinggan mabuti yung pedal. Lumilindol yung buong engine. So yun lang po ginawa natin. Hado atomic oil, mahal po ang niyan, mahal po ang per liter po niyan. So pwede kayo mag-inquire sa akin, iba naman po ang presyo yan. Okay po, so sige, at least nakuha natin yung buong mechanism. Test drive tayo. Then maganda yung RPM, tingnan mo yung RPM. Ang RPM natin nasa 900, pero yung takbo natin nasa mga 30. So diyan ka magbe-base kung okay ba yung makina mo. Sa RPM ka tsaka sa speedo titingin. Ayan, tingnan mo ang takbo nasa 40, 60 na, 50 sorry. So nasa 18 ka. Okay, so traffic pa. Ayan
So ang takbo kasi ng makina guys, mararamdaman mo yan pag maganda yung tira ng makina is yung RPM at tapos ang speed. So mag-speed ka ng 80 tapos ang RPM mo nasa mga below 1000, ibig sabihin okay yung ano mo, okay yung compression mo. So wala kang natawag na makakarangkada ka kasi wala kang delay. So ito nakita nyo naman, ang takbo ko, traffic nga lang, ayan, ang takbo ko nasa 50 pero ang RPM ko nasa 900. So problema ng traffic, hindi tayo makabuelo eh. Wait lang bubuelo tayo guys. Okay, so dito tayo, try natin ang takbo natin kung ano yung kaya niyang ihatak. So tingnan natin guys, ang ating RPM is nasa 2000, ang speed natin almost 70. Ayan, so nasa 19. So nasa 80 ka na, ang RPM mo kumusta naman? Tingnan mo yung hatak niya guys, napakatulin. Hindi ko pa full throttle pa lang yan, pero napakalakas na ng takbo. So okay yung tira natin guys, nakakatakot yung speed dahil naka isang kamay lang ako. So 80 pero yung RPM kumusta? Nasa 18 lang yan, steady lang yan guys. Okay, so delikado mag-drive ng bilis. So okay, so yun lang guys. So backing na tayo guys, babaking muna tayo dahil nakakatakot yung kita nyo naman yung RPM ko. Break muna ako dahil sobrang tulin, mag-isa lang kamay. Sige, so shout out sa inyo lahat. So maraming salamat, at least nakita natin kung ano yung kinalabasan ng tira natin. Basta Hado engine treatment guys, wala lang problema yung electronics, electrical, and then yung combustion chamber lang. Tapos lalagay ka lang ng Hado oil at saka Hado engine treatment. So sabihin ko sa iyo, almost 1 year wag kang mag-change oil, lalaban natin yung produkto natin. Okay, so please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Da 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 da.